na-rapture na ang church ng tao. Praise the Lord. Welcome po ang bawat isa sa ating pananambahan ngayong umaga. Nawa po ay ibinangon tayong lahat ng Panginoon na may kagalakan sa ating puso. Dahil sa umagang ito, sama-sama tayong magpupuri, magluwalhati at takilain ng Panginoon. Sa umagang ito ay pwede pa bang tumayo ang lahat at mag-shake hands? Wala na extra mic. So, salamat po sa lahat at makakaupo na po tayo at tayo magpapasimula na ng ating gawain. Nawa po ay maging kalugod-lugod ang pananambahang ito sa umagang ito sa bawat puso na narito. Kaya nga po, ulitin ko po, welcome po ang bawat isa sa Day by Day Sambahay sa Tabon 2. Sabi po sa ikalawang Kronika 7:14 sa English po, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn away from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. So, ang Panginoon po ay nag-aantay na tayo ay manumbalik sa Kanya. No? Ang sabi niya, who are called by my name will humble themselves and pray. Kaya nga nag-uukol tayo ng isang gabi ng pananalangin tuwing Miyerkules. Kaya nga po, ang bawat isa ay hinihikayat na manalangin. Nakikita niyo naman po ang kalagayan ng ating bansa. Kung kayo ay manunood ng TV, makikita niyo doon ang samot-samong problema ng bansa. Hindi po kaya ng presidente na mag-isang resolbahin ito. Sino lamang ang makakagawa nito? Ang Diyos lamang. Kaya lang, merong requirement. Ang sabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, then I will turn away from their wicked ways. Saka lang niya pakikinggan ang ating panalangin at ang ating pag-ibig, ang ating pagsusunang. Kaya ugaliin po natin manalangin, maging mapagpakumbaba dahil isa sa hate ng Panginoon ay yung pagiging hambog. Kaya na kailangan natin maging humble before the Lord. Tayo po ay manalangin. Ama
naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito, sa tahanan ito, upang kami po ay magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat nga po, Lord, sa mga pagpapalang patuloy ninyong pinadadaig sa bawat isa sa amin. At maraming salamat din po sa mga kagalingan ng aming mga karamdaman, katulad po ni Kuya Inting. Maraming salamat na siya ay inyong pinagaling, na sa loob ng 2 linggo ay siya ay nagkasakit. At maraming salamat din po sa mga kapatiran na patuloy na umaatid sa dakong ito. Lord, patawarin po ninyo ang bawat isa sa amin, anuman po ang aming mga nagawang kasalanan, ay amin nga pong inilalapit sa inyo. Ito po aking dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Sa pagkakataon po ito, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon sa pamagitan ng mga awitin. Tayo po'y tumayo at sumabay sa mga awitin ng pagsamba. Palakpak po natin ang ating mga kamay bilang pagpupuri sa ating Panginoon. Kung po tayo magkatubili, ito ang ating mga bibig sa pagpupuri. Awit at papuri sa iyo, aking tuhod sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, agad sa dalan ng kasiyahan, tuwing natadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang hiling, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad sa dalan ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad sa dalan ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa dalan ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa dalan ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa dalan ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa dalan ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Patuloy po tayo magbigay ng papuri sa ating Panginoon.
Ialay po natin sa Kanya ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig bilang patawad at pagpupuri sa ating Panginoon. Naman, church, let's sing. Sing with you, the seasons cover me with your hands and lead me your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Forever in my life, you see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you.
nga Panginoon na ang nais po namin at deserve po ng aming puso Panginoon. Kayo po ay aming laging mapurihan, maparangalan Panginoon. At ang nais po namin ay ang kabanalan po ninyo palagi ang makita sa aming pamumuhay. Salamat po ng aming Panginoon ay Diyos na magtagumpay. Kaya nga po Panginoon kami ay nagkakaroon ng katagumpayan dahil sa aming Panginoon Jesus. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Hindi na po na. Good morning po. Purihin ang Panginoon dahil meron po tayong magandang panahon at tayo po ay meron muling pagkakataon upang siya ay ating purihin, sambahin po sa ating buhay na kaloob niya sa ating sa bawat isa. Alam po ninyo, minsan, meron akong nakasabay sa bus na nanay na may dalang baby. Talaga yung baby ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Pero sa bus aircon naman, kasi minsan po bibiyaya ko papuntang Pasay o Katiman. Minsan bibiyaya ko, minsan naman may dala ng sasakyan. So, pagka yung bus ay tahimik, makukuha talaga yung yung attention mo doon sa pag-iyak ng baby. Minsan nga, ako nga pagka nagbibiyahe po ako, sinasamantala ko, talagang natutulog ako. Gusto ko, pagsakay ko sa bus, sinisigil na agad ako ng konduktor. Kasi minsan, kung kailan kasarapan ng tulog mo, doon kakalabitin, bayad ko. So kaya ako talaga gusto ko, pagkasakay ko, inaano ko na kaagad yung konduktor. Bayad ko. Matutulog kasi ako. So ngayon minsan yung bata, yung baby, umiiyak. Minsan may pagkakataong na-experience ko, umiiyak talaga siya. Ay, ito ilitan. Parang gano'n. So, although ako naman ay nagka-baby, 3 baby nga. Noon nga, na-experience ko na ang asawa ko. Hindi ko alam kung kanino baby sa 3 anak. Iniiyakan niya yung gabi ng pag-iyak ng anak ko. Talagang hindi malaman kung ano gusto. Hindi ko alam kung ano hinihingi. So, nagutang ko to na nung ako'y nagpe-prepare ng message. Sabi ko, bakit nga ba umiiyak ang baby? So, ito pala ay isang way, sabi nga, ito pala yung way ng baby kasi hindi siya marunong magsalita. So, ito pa yung way pala na meron siyang gustong iparating sa kanyang nanay. Diba? Minsan nga, pag naiyak ang baby, pwedeng nagugutom. Ano pa mga nanay? Pwedeng kaya siya naiyak ay naiinitan. O kaya, sabi nga pwedeng ngayon kasi uso na yung diaper. Pwedeng punong-puno na yung kanyang diaper o merong tubes yung kanyang diaper. So ito lang pala yung way ng baby na maiparating niya sa kanyang nanay kung ano yung kanyang nararamdaman kasi hindi siya marunong magsalita. Pwede rin, sabi hindi dinaramdaman, pwede masaktan siya. So, pero puro gulat kayo, di ba? Ang nanay at ang baby, hindi naman sila nag-usap pero nagkakaintindihan sila. Di ba? No, minsan, pag umiyak, bibigyan agad ang dede, tigil na agad yung baby, para nagugutom. So, ito pala yung pamamaraan ng baby para maiparating niya sa magulang niya kung ano ang kanyang sitwasyon yung time na yun. So, nakakatuwa, merong ginagamit ng Panginoon yung pag-iyak ng baby. Paano kaya yung mga baby na na hindi naiyak? Ang hirap siguro ito. Kasi di ba may mga baby na oo, pipe, di ba? So, siguro,
anong makikita natin dito? Palagay ko ito ay hirap na hirap ang magulang kung paano aabutin yung kanyang baby. Kasi yung baby, pag nagugutom, iiyak. Pag may gusto gagalaw ang nanay. Paano kung hindi? So, ang hirap. So, nakakaawa sa way ng baby at way ng nanay. Pero, magugulat kayo na iintindihan din ng magulang kung ano yung nararamdaman ng baby. Okay, so, pray muna tayo. Gusto ko po na tayo po tayong lahat, church, samahan niyo po ako manalangin sa Panginoon. Tulungan niyo po na manalangin tayo na hingin natin sa Panginoon na buksan niya yung ating spiritual na pandinig, spiritual na kaisipan. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo na yung distraction sa oras na to ay alisin ng Panginoon. Tayo po manalangin. Kinikilala po namin, Panginoon, ang pagkakataong ito na kayo ang aming Diyos sa buhay at nasa aming, sa oras na ito, kayo po ay aming kapiling. Hinihiling po namin na tulungan po ninyo kami na maging malaya sa pakikinig ng inyong salita. Ano man ang gagamitin ng kaaway, Panginoon, ay kayo po ang siyang mag-bind nito na huwag siyang kumilas, Panginoon. Bagkus ang mensahe po ninyo, ang aming marinig, ang aming maunawaan, ang pumasok sa aming isipan at pumasok sa aming puso, Panginoon. Alam po namin na kayo ang aming Diyos sa buhay na walang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya dalangin ko po sa inyo sa pagkakataon ito na ikaw po ang siyang kumausap sa amin, Panginoon. Sa bawat salita, Panginoon, na lalabas sa aking bibig, Panginoon, ay bigay niyo po ng kapangyarihan upang ito yung unawaan namin. At ito ay maging pagpapala sa buhay ng inyong mga anak. Marami pong salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Pwede na po tayong umupo. Ayan, tuloy ko po yung baby na kinuwento ko sa inyo. Sabi dito ay ang pagyak din ng baby, may medical benefits sa katawan. So, naisip namin. Ang binigyan na ng description dito yung lumalakas yung kanyang lungs sa pag-iyak. So, pero hindi sinasuggest na yung baby paiyakin na mahabang oras. Then, masama din naman ang epekto sa kanya. So, meron din palang meron din tulong. Kaya makikita natin na kapag umiyak ang baby, parang siyang pagkatapos na yun, parang masigla-sigla niya. So, nakakatulong din pala sa kanyang paghinga, yung kanyang lungs lumalakas. No? Pwede nga, di ba, pag bagong labas na, pinapalo pa para umiyak yung baby. So, nakakamungha ang mga pamamaraan ng Diyos kung paano ginagabayan ang baby sa paglaki niya. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa kung meron po kayong Bible yan, samahan niyo po ko sa Mateo. Tayo po tayong lahat. May lamang po itong verse. Sa Mateo o Matthew 18:19. Yun, may nawawala sa likod. Sabi po sa Mateo 18:19. Sabi po dito, sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay nagkaisa sa pag-uwi ng anumang bagay sa inyong pananalangin, ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama ang nasa langit. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, Mateo 18:19, sabi po dito, pwede na po tayo maupo. Sabi po dito, ang nagkakaisa sa panalangin na dalawa, o higit pa yan o higit pa, ano man ang hingi natin sa pangalan ng ating Panginoon, ay ipagkakaloob niya, sabi, na ibabibigay ng Ama kung ano man ang kanyang nasa kaloob. Okay, so, pagputi po ng Panginoon dahil ito po ay isang way. Sabi nga ng pag-aaralan natin ng Paul the Hullman, isang buwan na tayong ang topic natin ay prayer. So, ipinakita dito, ang pananalangin ay pagpapakita ng kabutihan ng Panginoon. Panalangin ay isang kaparaanan upang lalo nating makilala ang Panginoon. Isang kaparaanan upang tayo po ay maging matatag. Ang sabi nga, ang tao na hindi humihinga, anong mangyayari?
magkakaroon siyempre ng epekto sa kanya. Kung pwede siya yung malagutan ng hininga. So, ang panalangin ay tinutukoy din, sabi sa pag-aaral natin, ang panalangin ay tinutukoy na bilang isang paghinga natin sa pagkipag-usap sa ating Panginoon. Sabi po doon sa John 5:14, ako na lamang po kasi hindi po ako nagpaano PowerPoint sabi. Sabi doon, wag tayo, pinakita to na wag tayo mag-atubili, wag tayo mag-atubili na lumapis sa ating Ama, hingin natin ang ang ating mga kailangan at ipagkakaloob niya ito ayon sa kanyang kalooban. So, may pangakong Panginoon, sabi, ang pananalangin ay isang pamamaraan upang sabihin natin sa ating Panginoon ang ating kalalagayan, ang anuman ang ating mga kailangan, anuman ang nais natin o yung mga kailangan natin sa araw-araw. Ito ang buhay ng isang Kristiyano o isang mananampalataya o isang anak ng Diyos. Dahil ang tumatawag sa Panginoong Jesus ay ito po ay ating pamamaraan upang iparating sa ating Panginoon ang nais natin. Okay, so sabi po dito, ang tumatawag sa aking Ama ay ibibigay ang niyang nasa kalooban. So ibig sabihin, ang nananalangin sa Panginoong Jesus ay meron kaya pala siya nawawala. So ang ating Panginoon ang tutugon sa atin. Binibigay ko lang sa inyo po yung mga verses na ating nabasa na naman. Okay, ako pupunta sa isa. Sabi po din naman doon sa John 14, 1:14, 13:14. Dinidinig niya tayo, alam natin ibibigay ang hiling natin sa Kanya. Ano man ang hilingin niyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan natin ang Ama. So, may pangako ang Diyos ng ating Panginoong Jesus. Sabi, ano man ang hilingin natin, so, ipagkakaloob dahil para daw para maparangalan ang Ama. So makikita natin paano mapaparangalan ang Panginoon kung hindi tayo lumalapit sa Kanya upang maihayag ang kabutihan ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. So napaka buti ng Panginoon dahil meron siyang ibinigay ng kaparaanan sa atin. Kasi noon, nung panahon ng ating mga ninuno sa Biblia, meron pang mediator, meron pang sasabihan natin ng mga propeta kung ano nais natin parating. Ngayon, sabi nga, gaano kalayo ang Panginoon sa buhay mo? Isang panalangin lang. So, ibig sabihin, gaano kung kalapit ang panalangin sa Panginoon? Diba? Napakasarap na meron tayong katiyakan na pag bumubuka ang ating isip, ang ating bibig, ang ating mata. Kasi po, sabi nga dito, pag-aaralan po natin ang lubusan sa Bible study na tatabi naman, na hindi lamang ang pagbuka ng bibig ang isang way ng panalangin. So maraming paraan upang nais natin iparating sa Panginoon ang gusto natin. Ano po sabi nga po ang iniisip natin isang way ng panalangin. Ang iniisip natin nababasa ng Lord yan. Sabi po ni Pastor Ed Lapis yung iingatan natin ang pagbubukas ng ating bibig. Dahil ito nga ay isang way ng panalangin sa Panginoon. Sabi nga niya, huwag niyong laging babanggitin sa buhay natin na sabi ni Pastor Ed Lapis, ang hirap naman ang exam, ang hirap naman ang buhay. So, bakit daw na huwag babanggitin ito? Kasi ito yung nangyayari. Kasi para panalangin. Ang hirap naman kumita ng pera. So, ang nangyayari po, lalong mahirap kumita ng pera. Ang hirap naman ang gagawin niyo. Ang hirap naman ang pinapagawa ni Pastor. Ang hirap naman ang pinapagawa ng church. Naririnig ng kaaway. So talagang nagkakaroon ng effect sa buhay natin. So, ito yung mga way o ito yung mga warning sa buhay ng isang Kristiyano na itinuturo sa atin. Ano pa lang po bukanan pa lang ako. Huwag po kayo mainig. May time nga pala tayo, akala ko hanggang 1 o'clock. Sige po, iksiyan ko na lang. Okay, so, church, ang isang way ng panalangin, ang pagbuka ng bibig. Pero sabi, isang way lang, isang pamamaraan. So, ibig sabihin, mayroon pang ibang paraan ng pananalangin. Okay, paigsin natin, isa pa. Sabi, Kuya Jeff, saan ba pwede manalangin? Saan ba pwede manalangin? Anong oras pwedeng manalangin? Okay. Pwedeng manalangin
gusto po ninyo manalangin, kahit nga na nakaupo kayo sa isang tabi, sa isang kwarto, pwede po kayong pag-usap sa Panginoon. Kahit anong oras, di ba? Malayang malaya ang anak ng Panginoon na manalangin kahit anong oras, kahit saang lugar. Kahit na nagluluto po kayo, kahit kayo po ay naliligo, kahit po kayo ay nagwawalis ng inyong loob, kahit ano ginagawa natin, kahit kayo ay sabi nga, kahit na umiinom ng tubig, di ba? Na-experience ko ba na umiinom ka ng tubig na parang yung feel mo yung pag-inom ng tubig. Meron kayo na-experience na ganyan, na tubig lang yung iniinom nyo. Ang sarap-sarap uminom, di ba? Lalo na pag yung galing ka sa kapagod, parang I can feel it. Diba? Pwede natin, sabi nga, pwedeng pasalamatan ng Panginoon. Diba? Ako po, na-experience ko yan. Ay Lord, masarap ng tubig ko. Salamat na may tubig. Di ba, no? So, nakaka-bless na talagang kapag yung mind mo ay nakaset na kahit nakaparasong bagay. Ako nga pagsakay ko ng bus, minsan kasi ang hirap po. Minsan minsan alanganin oras na pagdating mo pa rin sa bus, nakatayo pa rin. Kaya minsan pagka ako'y napasakay sa bus na nakaupo ako, ayun, salamat ko. Kasi ang sarap umupo kasi naka-aircon ka, ang hirap naman din kung nakatayo. So, di ba? Na-experience ko bang magluto na kayo ay masaya habang nagagayat ng anumang ingredients sa pagluluto? Hindi nyo na-feel to? Masaya na yan nagluluto. Lord, thank you po sa niluluto ko. Ito ba isang experience? Clean your mind, ha? Nakaupo kayo sa bowl. Di ba meron tayo na talagang magpapala yan. Yung talagang ay Lord, salamat po. Kahit na jumijing ka lang. So talagang, kaya nga sabi, maraming paraan ng pagpapakita ng panalangin sa akala natin, simple lang na grupo. Masarap po manalangin. Talagang pag may kapartner, totoo po yun. Masarap yun isang ituturo namin sa inyo itong way ng panalangin. Sa grupo kasi meron kami tinatawag na popcorn, di ba? Aking mahal. Hindi pa natin natuturo sa kanila yung popcorn. Merong popcorn style ng prayer. Merong sunod-sunod, walang putol na panalangin. Sagutan. O ano ba ang hindi sa sagutan na yan? May sagutan ng panalangin. Masarap po yung may experience. Kaya nga po, pagka meron tayong mga gawain na patungkol sa panalangin, i-ready po rin yung sarili, yung panahon, yung oras. Kung kayo po ay may gagawin, meron kayong kausap, at meron pong ganitong activity sa church natin, i-schedule po ninyo. Kausapin po ninyo yung mga kausap, kausapin ninyo yung mga date. Kung malilate po kasi meron kaming prayer meeting, meron kaming extended prayer meeting, may kausap kayong asawa nyo na magde-date kayo, mahal, malilate ako ng 1 hour. Alam po ninyo kung bakit. Ito lamang po yung ating way na magkakasama-sama tayo na kumikilos ang Panginoon sa sama-samang panalangin. Masarap po ito. Ngayon pa lang, ihanda po ninyo yung mga ganong pagkakataon sa buhay natin. Ito po din ang buhay ng isang iglesia. Sabi na, paano dumalag ang iglesia? Sa sama-samang pananalangin. Okay. Matatapos na pala ako. Binilisan ko, hindi ko na naman. Sabi nga po dito, ano ba talaga ang ano ba talaga ang purpose ng prayer sa buhay natin? Ano ba talaga ang kahalagahan nito sa buhay natin? Pwede ba tayong lumago kung hindi na nanalangin? Pwede ba tayong tumibay kung hindi na nanalangin? Pwede ba tayong magtagumpay sa mga problema natin kung hindi na nanalangin? Tulad ng mga sinasabi ko dati, ang isang katatagan ng pamilya ay yung communication. Ngayon po, napaka-bless na ng
nasa abroad, mga seaman, OFW, nasa ibang bansa. Dahil kasi nung araw, di ba, ang nalalaman nakikita natin na bago ka makapagparating ng mensahe mo sa mahal mo sa buhay, it's take time, minsan months, di ba? Minsan may mga nakikita pa ako na record, voice record sa tape, di ba, no? Ayan. Pero na-experience mo ba ate? Naabot mo yun, okay, di ba? Ang tagal ng ng response. Minsan sa seaman, lalo daw mas matagal sa seaman. Kasi yung barko ay paiba-iba ng lugar. O halimbawa pupunta ng Malaysia, doon babagsak yung sulat sa Malaysia. Pero yung barko, nasa US pa. So bago makarating ng Malaysia, matagal. So kaya yung response ulit, matagal ulit. Pero ngayon, nakaka-bless dahil na rin, wala na sobrang high-tech na. So kaya nga po daw ang mundo ngayon, na-open na, lumuwag na. So, ito po yung isang pagpapala ng may mga mahal sa buhay sa abroad. So sabi po dito, prayer is communication with God, pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Okay, nabanggit ko, pagpapasalamat, pagpaparating ng pangangailangan natin, communication with our Creator. Okay, sa ating malilikha. So, nasasalamatan natin nasasabi natin sa ating Creator na ito po yung needs ko, Panginoon. Ngayon po ay bilang isang anak po ninyo. Ito na po yung aking pangangailangan. Gusto ko po na parating ko sa inyo. Sa akin kasi ako maglakad sa sa susunod nga mag-ano na tayo. Isang mga, ito yung mga way na pagpapasalamat sa ating Panginoon. Hindi lang po ang prayer, sabi nga, hindi lang ang petition. O yung pangangailangan na ilalapit natin. Sa way, parang mapapurihan natin siya. Di ba? Minsan nga, kahit na wala ka natatanggap na blessing, kahit na pumapasok sa mind ko yung mga alalahanin ko sa buhay. Thank you, Lord. Kasi minsan meron tayong kabigatan sa buhay na ginagamit para tayo lalong maging malapit sa Diyos. Kasi hindi lang naman tayo nananalangin dahil lagi tayong may hingin. Meron tayong ilalapit. Meron ka lang gusto na ilalapit sa Panginoon. Ito din po ay way ng fellowship natin sa ating Panginoon. Sabi po dito, tingnan po ninyo, hindi mabubuhay ang mananampalataya. So bakit hindi mabubuhay? Sabi ko kanina, di ba? Kung hindi ka hihinga, mamamatay ka. So ibig sabihin, sa Kristiyano, kung hindi ka mananalangin, ano nangyayari sa'yo? Kung kanina mamamatay ka, hindi ka nalago. Sabi po, hindi tayo tatatag sa pananampalataya natin. Hindi niyo po makukuha yung katatagan ng pananampalataya. Kahit, sabi po ito, kahit sa ulado po ninyo yung Bible, kahit na from the beginning unto the last, hindi po kayo tatatag sa pananampalataya. Sabi po dito, hindi lalago yung pananampalataya. Kahit sabihin mo pa na nagtitiwala kayo ng buong puso sa Panginoon, hindi po kayo lalago. Sabi po dito, hindi kayo mababago. Sabi ko nga sa inyo, kahit na mabasa niyo yung Biblia, hindi kayo mababago na inyong pananampalataya. Sabi po dito, hindi kayo magkakaroon ng tunay na pag-ibig. Kahit laging bukan ang bibig ninyo na ako ay mapagmahal, maibiging tao, hindi po yan lalago sa puso. Ang lahat po ng ito ay sinama rin ko na lang kasi ayaw ko nang ibigay sa inyo yung mga verses na marami sa panalangin. Pinag-compress ko na lang po. So, alam po ninyo, yung lahat ng pinanggit ko, hindi ka mabubuhay, hindi ka tatatag, hindi ka lalago, hindi ka mababago, hindi magkakaroon ng tunay na pag-ibig. Lahat yan, hindi mangyayari kung hindi tayo nakikipag-communication sa Panginoon.
Hindi. Kasi paano mo sasabihin ako ay maalam sa Biblia? Hindi nga tayo nananalangin. So, kailangan yung unang, kasi tayo naman, di ba, nakakilala tayo sa Panginoon. Ano yung response na ginawa natin una? Sige nga po, sagutin niyo po sa isip niyo. Ano yung unang response ninyo? Nanalangin kayo. Di ba? Lord, narito po ako, lumalapit sa inyo, binubukasan ko po ang aking puso. Kayo po ay aking tinatanggap bilang Panginoon tagapagligtas ko sa aking sarili. So, di ba, yung unang step natin, yung prayer. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng, yung pala yun, tatanggapin ng Panginoon. Yung pala yun. Kung hindi mo nga tinatanggap, nagmumula, di ba, sabi nga sa ilong, bibig. Sabi nga doon, ang pangingin, ang pagpapatawad, pagtanggap sa Panginoon. So, ibig sabihin po, ang lahat ng ito, church, binabanggit ko na yung church, alam niyo na, unawaan niyo na kung anong ibig sabihin ng church. Di ba? Magtatagumpay ako, hindi dahil sa matatag ako. Magtatagumpay ako, hindi dahil sa matalino ako. Magtatagumpay ang pag-ibig ko sa aking kapwa, hindi dahil sa ako ay maibigin. Magtatagumpay ako dahil sa panalangin, yung komunikasyon ko sa Panginoon. May paparating mo lahat to, kahit simple lang. So church, isang susi sa magtatagumpay ng isang Kristiyano, yung pananalangin. Sabi ko nga doon sa Bible study namin, hindi po pagandahan ng pananalangin. Di ba? No? Hindi pagandahan. Hindi pahabaan ng panalangin. Hindi ito minimemorize. Ang gusto ng Panginoon, sabi nga, yung totoo sa puso. No? Subukan po ninyo, huwag kayong manalangin ng isang linggo. Huwag niyong kausapin ng Panginoon. Subukan ninyo. Meron kayong vacuum sa puso ninyo. So yan, may vacuum kayo. Yung nga lang isang araw na hindi mo kausapin, di ba sabi ko nga, isang araw mo hindi kausapin ang asawa mo, parang ang hirap. Kung ang Panginoon hindi mo kakausapin sa loob ng isang linggo, o sige, isang araw na lang, huwag kang manalangin. Kain ka lang ng kain, huwag kang manalangin. Huwag kang magpasalamat. Kain ka lang ng kain. Diba? Almusal, tanghalian, merienda, hapunan, huwag kang manalangin, kain ka lang ng kain. Sana di ka mabilaukan, di ba? Di ba? Sana di ka mabilaukan. Oy, si tribute o si FPJ ba? Saan siya namatay? Kumakain sila. Big gathering. Bigla siyang sumipasok. Di ba? Sana nanalangin siya. Kaya salamat dun sa, So talagang ang buhay natin, subukan po ninyo. Kapatid, meron akong kabigatan sa buhay. Panalangin mo na ako. Ano yung feelings mo? Masarap nun. Pagka mayroong kapatid na nanalangin sa'yo, masarap po nun. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid natin, manalangin kayo. Ipag-pray ninyo yung kaaway ninyo, kapitbahay ninyo, kagalit ninyo, ipagpasalamat nyo sa Panginoon. Huwag nyo silang isusumpa. Huwag nyo silang yung panalangin sa Panginoon na bless po ninyo yung aking kaibigan na wala nang ginawa kundi ako ay siraan. Kaibigan na pero siraan. Ipanalangin po ninyo. Kahit na hindi nyo ba, ako po yung meron ako nakikita na tao na hindi ko sa kilala, talagang yung kalooban ko. Panginoon, i-bless po ninyo yung tao niya. Hindi ko na question kung ano yung style ng pamumuhay niya. Wala ako dun. Basta ang gusto ko, Panginoon, i-bless po yung tao niya. Alam po ninyo, itong sinishare ko sa inyo ay safety lang. Pero pag-aralan po ninyo sa mind ninyo, yung mga katabi ninyo, kaibigan ninyo, mahal ninyo sa buhay. Ako nga sabi ko Bible study. Ako siguro mga edad ako ng 20, 22, 23. Kaya nga lang hindi ko nakita ko na saan yung notebook ko na yun. Lahat ng pangalan ng kapitbahay ko talaga. Talagang pinag-pray ko na makakilala sa Panginoon. Pero ngayon, pagka nagkakwentuhan, nakita saan pala ng tao ko. Nakakilala ba? Hindi mo man sila naisama
sa Diyos, di ba? Gumagalaw ang panalangin. Kasi sabi nga, yung pastor, di ba? Prayer is a power. Kapangyarihan po yan. Kaya nga sabi nga, wag po ninyong ibubuo ang inyong bibig na masama para sa inyong kapwa. Huwag niyo po ilalagay sa isip niyo. Tumatala po yan. Yung pong sumpa. Mag-iingat po kayo dyan sa sumpa. Mag-aaralan po niyo yung maano ka sana. Alam niyo po kasi, makapangyarihan yun. Po pwedeng dinggin yun, madapa ka sana. Kaya lang, after 3 days, ikaw pala yung nadapa. Totoo yan. Mag-iingat po kayo. Di bale, kahit hindi mo ako anuhin, bahala na sa iyo ang Diyos. Pero hindi, pero yung parang panalangin mo sa Kanya, parang sumpa na lalo kang magiging may balik po yun sa inyo. Pero kung ang i-declare mo ay blessing para sa kapwa mo, may balik yun sa iyo, blessing din yun. Kaya sabi na, maging maingat tayo sa pagkuha ng ating bibig, maging maingat tayo sa pag-iisip. Kahit yung kilos na, ako prayer, kilos po natin. Paano naging ako prayer ang kilos? Ng mga anak, pag inuusa kayo ng mga magulang ninyo, huwag kayong magdadabog. Oo, totoo yun, huwag kayong magdadabog. Alam po ninyo, pag nagdadabog kayo, it's hurt. Sabi nga, masakit sa magulang yun. Yung nag-uutos sa inyo, parang sumusunod na kayo, pero parang doon ako nakatingin no? Doon pa rin ang anak ko. Alam po ninyo, totoo yan. Minsan nga pag nag-uusap kami ng asawa ko, totoo pala yung sinasabi ng mga magulang natin. Pag nagkaanak ka na, malalaman mo rin. Diba? So, ngayon, alam ko na masakit din pala. So, alam ko ninyo, yung pagkilos ninyo, yung pagsunod sa magulang with in action, pag kayo inutusan ng mga magulang, at kayo ay yung magalak na sumusunod, alam po ninyo, kagalakan sa puso namin ng anak ko ay sumusunod na. Kaya po yun act of prayer din. Yung pagpunta po ninyo dito sa sa church, taamsak ako dyan. Alam po ninyo. Kahit alam ko na minsan meron tayong mga dapat unahin, dapat puntahan, diba, dapat gawin, pero nandito pa rin kayo. Alam po ninyo, kaisa niyo po ako sa pagtatagumpay niya. Ito po yan. Parang unlawful ko mag-kwento na sense of humor. So, kagabi po, talagang, kasi ito, pag nasa tindahan ako, iisip ko na, kaya yung isi-share ko sa mga kapatid ko. Pagdating kagabi, alas 12 na natulog. Kasi maraming interaction kagabi. Meron akong mga classmate na nangangailangan ng tulong. So, kahit na sabi ko, Panginoon, ano ba yung gagawin ko dito? Kasi alam mo yung kalalagayan. Pero iba yung iba yung tugon ng Panginoon. Baka na siya, tulungan mo. Kahit na interaction, 11 o'clock na yun. Tatanggap ako ng message. Yung isa, sabi, hindi ka nasagot, classmate, kaya tatawagan ka na lang. Kasi nagkaano kasi ako. I-review naman. So, sabi ko nga, minsan po, ang hirap mag-prepare ng message. Sabi ko sa asawa ko, ang hirap mag-prepare ng message. Kasi kailangan lahat ng ibubukan ng iyong bibig at ibabahagi mo na experience mo. Diba, Ate Lenny, napakahirap ko pa. Ang hirap mag-share. Akala po ninyo, asawa tumayo sa harapan. Dahil unang-una, gusto mong mabigyan ng kagalakan at kapurihan ay ang Panginoon. Church, the prayer is powerful. Sabi ko nga po sa inyo, magtatagumpay tayo kung tayo ay may buhay na mapanalanginin. Sabi nga, pray without ceasing. Manalangin ng walang pagid. Diba? No? Parang ang hirap naman, Kuya Jeff. Isipin mo, manalangin ka ng walang pagid. Hindi ka na wala nang space para mag-isip ka para sa sarili mo. So, hindi naman siya ganun. So, huwag niyong kakaligtaan ang pananalangin, ang paghinga
bilang isang mananampalataya. Meron kaakibat ang pangako, di ba? Sabi, lahat ng inyong hilingin sa pangalan ko, ipararating mo sa Ama upang ibigay sa inyo ang inyong kahilingan at ibibigay ito ng Ama para sa parangalan. So, ibig sabihin, kung ano yung hingin natin sa Panginoon, na ayon sa kanyang kalooban, ibibigay ito ng Panginoon dahil gusto niyang maparangalan ang Ama. So, ibig sabihin po, huwag po tayong mag-atubili. Katulad ng binabasa natin, sabi, kumato, pagbubuksan, di ba? Humingi, bibigyan, umanap, makakasumpong. So, ito yung tatlong paraan, ingredients. So, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi nyo makukuha ang lahat ng katagumpayan kung wala tayong pakikipag-usap sa manlilikha natin. Kilalanin natin ang Creator natin ay buhay, o ang ating manlilikha ay buhay, ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig na laging nakahanda sa kanyang mga anak na lumalapit. Kung meron tayong kabigatan sa buhay, huwag po nating hayaan na ilugmok tayo ng kaaway. Kung meron tayong mga mabigatan talaga, na talagang, sabi nga, ay piling mo walang tutulong talaga, wala kang malalapitan, Panginoon lang po. Hindi tayo magkakaroon ng kabiguan. Tuturuan niya tayo. Tuturuan niya tayo kung paano tayo lalakad. Tutulungan niya tayo paano natin bubuhatin ang kabigatan sa puso. Ang pamatok ng ating Panginoon ay magaang. So, ibig sabihin po, ang kabigatan na dinadala natin, iaangat natin sa Panginoon, magkakaroon ng kagaangan. In a way, prayer. Sabi ko nga, mga kapatid po, nag-share kami, pagka meron kayong mga problema, huwag mo i-share sa mga best friend ninyo. Warning na ito eh. Meron kayong mga lihim na nagpapabigat sa inyong puso, huwag mo i-share sa best friend niyo. Viral kayo kinabukasan. Pag meron kayong mga sikreto, meron kayong mga dalahin sa buhay, dalhin niyo muna sa Panginoon. Best friend kasi minsan nagiging best. So, meron talagang pinipili na nasasabihan. Pero sabi na, mag-ano kayo ng mga laging pinapaalala na huwag na lang kung meron kayong lihim, meron kayong mabigat na problema, tapos di naman kayo matutulungan, huwag na lang. Thank you na lang. So, kasi ang Panginoon, lagi pong online. Hindi po umihina ang data, walang data kasi direct, no? Walang party line. Party line pa ba ngayon? Wala na, no? Diba, no? So, laging often, 24/7. Makinig ang tayo po tayo lahat, manalangin. Totoo, Panginoon, ang katatagan ng buhay ng inyong mga anak ay nagmumula po sa communication namin sa inyo. Magiging tapat po kami sa inyo, anuman ang nadalahin ng aming mga puso at isipan. Sa inyo lamang po namin ito nagtiwala. Naniniwala po kami na meron kaming katagumpayan dahil ang aming Panginoon ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na maunawain, ay Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Salamat po na ang aming Panginoon ay ganito, wala pong katulad. Salamat po na ang aming Panginoon na mananakop sa aming buhay ay totoo na gumagabay sa amin. Panginoon, turuan niyo po ang aming mga kapatid, ang bawat isa sa amin na laging magtiwala sa inyo, Panginoon. Ano man ang aming hingin sa inyo, Panginoon, ay ibigay po namin yung pagtitiwala, yung matibay na pagtitiwala at pananampalataya sa inyo upang makamit po namin ang tagumpay ng inyong anak hanggang sa inyong pagdating. Marami po salamat sa inyong mga salita na lagi nagpapaalala sa amin. Salamat po na ang inyong salita, Panginoon, ay hindi naluluma,
laging may mga bagong mensahe para sa amin. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po tayong po.
na amin pong nalikom para po sa ikalalawak na yung gawain dito po sa aming iglesia. Salamat po sa mga kamay na nagkaloob nito. Dalayan po namin na kayo po ang magbalik nito sa kanila ng 60, liglig at umaapaw. Nawa Panginoon, ang bawat isa sa amin na hindi lamang sa salapi makapagkaloob. Pagkos ang aming buhay, Panginoon, ay ipagkaloob namin sa paglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito, sa makapangyarihan at dakilang pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Kasama po sa ating gawain ay ang ating announcement. Ang ating po iglesia ay may regular na gawain ng pananambahan tuwing 9:30 hanggang 10:45. Ang ating cell group pagkatapos naman ng ating worship service every Sunday. Yan, makikita po natin sa ating monitor yung ating mga gawain. Yan. Cell group, men's, women, at saka mga youth. Tapos, ang kasunod po nito, meron din po tayo mga Bible study sa bahay nila Nanay Lenny every Wednesday at Saturday 3 p.m. Sa mga Orkulyo naman, every other 2 weeks nagkakaroon ng Bible study sa kanila. At sa mga youth naman po, is every Saturday 2 p.m. naman po sa bahay nila at sa mga Cuenca po. Meron din po tayong gawain ng Operation Andrew by October. Ito po ay gaganapin sa October 22. So, kung sino man po yung mga kasama natin doon sa panalangin every Wednesday na ninanais nating dalhin sa Panginoon, sa October 22 po, asama po natin sila dito sa ating pananambahan. At kasunod din po sa October 28 naman, yung ating baptism. Kung meron po sa inyo na nagnanais para sa gawain ng pagpapabautismo, pwede niyo pong lapitan si Ate Lilia, si Pastor Ed, si Pastor Jeff para po ituro po sa inyo yung patungkol sa gawain ng bautismo, pagsunod sa tubig ng bautismo o bautismo kristiyano. At sa October 1 naman, per Sunday, magkaroon din po ng youth fellowship after service. October 1 po yun, per Sunday. So, yung sa mga kabataan po. Wala na another announcement. Wala na. Okay po. Pinili ko po si Pastor Ed para sa closing prayer. Karagdagan lamang po sa announcement. Pumili na po tayo kahapon ng another acoustic guitar at yung bass guitar. Dalawa na po ang acoustic. Kaya kung maaari po sana yung mga kabataan, pagsabihan nyo na mayroon naman po nagtuturo tuwing Sabado. Nandito po 1:00 kahapon inabot hanggang 4:00. Nag-overtime pa sila. Nakita ko na natututo na unti-unti. Kaya napakahalaga po kasi mas gusto ko yung buhay ang ating Sunday worship, yung nag-aawitan. Dito mayroong drum, may nagigitara. Kita nyo naman noong August 13, iba nandito si Pastor Don. Ayun, Pastor Don, no? Ang saya natin. Nakikita ko yung mga membro, lalo na si Ate Cora, umiindak-indak pa yun. Sinasabayan yung kumangat. Masaya po talaga. Okay, so yun lamang po aking karagdagan. Tayo po ay manalangin. Inaanyayahan po tumayo ang kapulungan. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na dinala mo kami sa dakong ito upang makarinig ng iyong mga salita. Salamat nga po Lord na tunay nga na panalangin lamang po ang hininga namin. Kumbaga dito sa church para lumago kami, lahat dapat po kami ay nananalangin. Kaya pinapaalaala ko po yung tuwing Wednesday, 6:00 po ng hapon, ng gabi, ay sabay-sabay po tayong manalangin. Kung may makalimot man, kahit 6:30 or 7, kasama pa rin tayo doon. Dahil yun po ang hininga ng church na to. Dahil pag wala po tayong panalangin, patay, mamamatay po tayo. Kaya napakaganda po ng mensahe na ating narinig ngayon
Ang kinakailangan po, magkaroon tayo ng unity. Kaya sinasabi mo nga sa Hebreo chapter 12 verse 2, ituon namin ang aming paningin kay Yesu Kristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya. Kaya nga po, dapat Christ-centered lamang po kami. Christ-centered, siya lamang po ang aming pupurihin. Ikaw lamang po ang aming pupurihin. Kaya alam ko, Lord, na ang church na to na nagkaroon na po kami ng edad, 1 taon na po kami nung nakaraang linggo. Thank God po, maraming salamat po. At ngayon po, marami po kami mga kapatiran na wala rito, ay amin din pong idinadalangin sa inyo. At nananalig din po ako na kayo po ang dakilang misyoner. Alam ko po, Lord, na sa dakong tabon 1, tabon 2, tabon 3, ay ipapadala po ninyo ang iyong mga tupang nangaliligaw. Alam ko, Lord, na mas kailangan po namin yun, yung mga tupang nangaliligaw. Kailangan po namin upang kami sama-sama magpuri at magpasalamat sa inyo. At patuloy po akong lumalapit sa inyo. Marami po kaming mga kasamahan na mga negosyante, mga nagtatrabaho. Dalangin ko po na basbasan po ninyo at pagpalain ang mga kapatirang ito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.